kailangan ng pagkilos. Kaya paano ka magkakaswerte kung nakatunganga ka lamang din? Ngunit kahit anong kayod mo, kung kapiranggot na bote lamang din naman ng iyong kita, tiyak na hindi magkakaroon ng katuparan ng iyong pangarap. At sa pagtupad ng iyong simpleng pangarap sa buhay, susubukin ka ng tadhana ng maraming kabigatan bago mo marating ang isang tunay na kaginawaan. Isang swerteng pilit mong nilalayo, isang swerteng pilit kang nilalayo, ngunit sa huli, kung ang tadhanang yun ay para sa iyo, doon pa rin ang iyong liko at doon pa rin ang piniling destinasyon mo. Itago niyo po ako sa pangalang Kaloy Sir Joseph. 36 anyos na ngayon. Maraming kwentong mutya ang kumakalat ngayon sa YouTube, kaya naisipan kong ibahagi na rin sa inyong channel ang aking buhay. Isa akong security guard ngunit hindi ko nasasabihin ang aking lugar. Ang ipagtatapat ko lamang dito ay ang aking mga karanasan habang hawak ang mutya ng bayuko. Ang bayuko ay may bertud na tigabulag at kabal, magandang proteksyon kapag nasa bingit ka ng kapahamakan. At ako mismo magpapatunay na iyon ay may bisa at iyon ay subok kung talagang ang iyong hawak ay isang tunay. Ngunit ang mutya o anting-anting ay sa sarili lamang, walang ibang dapat nakakaalam at hindi dapat ipinagyayabang. Lalong huwag subukin dahil alam ng iyong mutya kung kailan kanya ililigtas o kung kailan mo siya sinusubukan. Huwag mo siyang subukan dahil hindi kanya ililigtas mula sa kapahamakan. Siya lamang ang nakakaalam kung kailan kanya kailangang iligtas. 2013, habang nasa duty ay tinawagan ako ng kasama ko dahil hindi siya makakapasok sa kanyang trabaho. Tol, pwede bang entero na muna ang duty mo ngayon? Kasi manganganak ang asawa ko, baka pwedeng bukas na lang ako. Diretso na lamang din ako bukas para makabawi ako sa iyo ngayon. Pakiusap sa akin ni Rapi, ang karelyebo ko sa akin trabaho. Ganun ba, Rapi? Sige, akong bahala dito. Naiintindihan naman kita. Bantayan mo na lamang ang asawa mo at ako nang bahala sa iyo. Maraming salamat talaga, Tol Kaloy. Babawi ako sa iyo sa susunod. Walang anuman, naiintindihan naman kita. Dumaan din ako dyan. Buti nga, malaki na ang anak ko ngayon. Kaya tapos na ako sa ganyang sakripisyo. Buti na lamang talaga, Kaloy. May kasama ako maintindihin. Natural, pareho tayong may asawa. Kaya malamang pareho rin tayo ng sakripisyo sa buhay. Uwi ka ako sa kanya. Pagkatapos ng aming tawagan ay agad kong tinawagan ng aking asawa. Pinalam ko sa kanya na hindi ako makakauwi. Naiintindihan naman ng asawa ko dahil nga may mga pagkakataon talaga na diretso ang aking trabaho. Habang nakatayo sa harapan ng malaking gate na nakasarado ay biglang may dumaang matanda. Bitbit niya ang balde ng inilalako niyang lamang dagat. Hindi ko alam pero awang-awa talaga ako sa mga matatandang naglalako. Sabi ko sa sarili ko lagi na ako nagkataon na ang mauin ako ay ganito ay hindi ko papayagan na maglako pa sila sa ganoong edad. Mahina ng katawan nila at dapat ay nasa bahay na lamang sila tinaalagaan. Lolo, paggabi na naglalako ka pa rin. Oo, wala ko magawa eh. Sa akin umaasa ang apo ko. Wala na kasing mga magulang iyon. Kaya ako na nagtataguyod. Maging sa pag-aaral niya. Kawawa naman po kayo, Lo. Sa ganyang edad mo, may pasanin ka pa sa buhay. Ganon talaga sa akin ay kargang responsibilidad kaya wala akong magagawa. Oo nga naman. O ito, Lo, 100. Pasensya na, Lo. Ito lang ang natirang extra ko. Sa susunod na araw, sahuran na, dumaan ka rito para mabigyan kita. Abay, napakabuti naman ng puso mo. Hindi mo ko kaano-ano pero binigyang pansin mo ko. Malapit lang po talaga loob ko sa mga kagaya mo, Lo. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa hindi ko pa naranasang magkaroon ng magulang, maging ng lolo at lola. Lumaki ako sa tiyahin na puro pagmamalupit lamang ang naranasan ko. Kawawa ka naman. Hindi ko kayang saktan ng apo ko sa totoo lang. Dugo ko yun eh, kaya mahal na mahal ko yun. Kaya napakaswerte ng apo niyo sa inyo, Lolo. Ay hindi rin, mahirap ang lolo niya eh.
hindi maibigay ang karangyaan na nais niya sa buhay. Lolo, kahit simpleng buhay basta puno ng pag-ibig ang puso. Alam mo, natutuwa talaga ako sa iyo. Salamat naman po, Lolo. Taga saan po pala kayo? Ilang buwan na ako na destino rito pero ngayon lang po kita nakita. Ay, naligaw nga yata ako pero ayos na rin. Ang mahalaga'y maubos itong paninda ko. Lolo, gabi na po. Mauubos pa kaya itong paninda mo? Madalas kapag gabi hindi kumakain ng tahong ang mga tao. Bukas ng umaga mo na lamang ilako yan. Maayos pa naman siguro yan bukas. Kapag hindi naubos, bukas ko na talaga ilalako ito. Ikaw, bakit gabi mo napiling magtrabaho? Saka bakit ganitong trabaho? Delikado kapag sa ganitong malalaking gusali. Paano kung maisip, ransakin ng mga magnanakaw? Ang daming naglipa ng mga gang ngayon. Mga grupo ng holdapper, magnanakaw at kung ano-ano pa. Yun lang, Lolo. Kaso ganun talaga. Ito ang nabagsakan kong trabaho. Dito ako naging regular. 20 anyos pa lamang ako, security guard na talaga ang trabaho ko, Lolo. 16 na taon na ako sa trabahong ito. Ayos pala ano. Pero wag ka, Lolo. Ilang beses na ako nasa bingit ng kamatayan pero awa ng Diyos. Heto, buhay pa naman. Siguro hindi ko pa talaga oras. 3 beses na akong kamuntik mapuruhan dito dahil sa pang-hold up na yan. Kaya nga, delikado talaga yung mga ganyan trabaho. Sandali lang, maibibigay ako sa iyo. Ano po yan, Lolo? Ang mutya ng bayuko. Tingin ko, nahanap ko ng taong dapat na magmamay-ari nito. Sa akin po yan, Lo. Ibibigay mo sa akin. Oo, pagkat ang mutyang ito ay nagtataglay ng kapangyarihan ng kabal at tigabulag. Magagamit mo sa iyong trabaho. Oras na nasa bingit ka ng kamatayan. Ito ang proteksyon mo palagi. Natulala ako sa bagay na yon. Mutya ng bayuko. Ang dati na pangarap lamang na magkaroon ako, ngayon ay nasa mga palad ko na. Huwag mong ipagyabang kahit kanino. Buhayin mo ito buwan-buwan. Painumin mo ng sariwang gatas. Nang sa ganoon ay hindi mawala ang bisa na taglay nitong mutyang tangan mo. Lolo, hindi ako makapaniwala. Salamat po dito. Walang anuman. Alis na ako, gabi na. Hayo nga po, Lolo. Sige po, ingat po kayo, Lo. Maingat itong naglakad. Napangiti ako nakatitig sa mutya ng bayuko na nasa aking palad. Muli kong sinulyapan ng matanda. Naalala ko, sa tagal naming nag-uusap ay hindi ko nga pala nakuha ang kanyang pangalan. Gusto ko yung itanong sa kanya ngunit gano'n na lamang ang gulat ko ng pagtingin ko sa kanya ay wala na siya ron. Walang kantong pwedeng likuan dahil puro malalaking gate at pader na magkakadikit kaya imposibleng wala na siya. Malayo pang palikuan at kahabaan ng kalsada. Pinagpawisan ako ng malagkit. Wala pa namang katao-tao sa mga oras na yon. Hindi ko alam kung elemento ba o antingero lamang na may taglay na tagabulag ang matandang nagbigay sa akin ng mutya na ito na dati ko nang pinapangarap. Ibang dating sa akin matapos kong matanggap ang mutyang yon. Ang gaan ng katawan ko, hindi ko alam kung bakit at hindi ko man lamang nararamdaman ng antok ng mga sandaling yon. Siguro dahil sa kakaisip ko sa matandang nagbigay sa akin ng kakatuwang kapangyarihan. 1 buwan lamang ang makalipas nang biglang maransak ang gusaling pinagtatrabahuhan ko. Nataon pang panggabi ako ng mga oras na yon. Ako ang nakatoka. Ibaba mo ang baril mo kung ayaw mong matodas at mawalan ng ama nang maaga ang nag-iisa mong anak. Teka, kilala mo ko? Wala nang maraming tanong, sayang ang oras. Kilos na, bilis. Dahil sa utos nito'y mabilis kong binitiwan ang hawak kong baril. Nataranta kasi ako sa mga oras na yon. Hindi ko napaghandaan at hindi naman talaga mapaghahandaan ng ganong bagay. Kaso'y naunahan ako ng pagkataranta. Ngunit nang mailapag ko ang aking baril ay bigla akong naalala. Bakit nga ba ako matatakot? Taglay ko ang bertud ng kabal at tagabulag dahil sa mutya ng bayuko. Agad kong pinulot ang baril ngunit nakaalerto pala ang isa sa mga yon.
Pinagbabaril ako kaya muli ko nabitiwan ang baril na napulot ko kanina. Akala ko nga'y mamamatay na ako sa 3 sunod-sunod na bala na tumama sa aking ulo. Ngunit nang matumba ko'y naramdaman kong tila walang epekto sa akin ang bala. Hindi ako tinablan kaya napangiti ako at mabilis muling dinampot ang baril. Sa pagkakataong yun ay pinaghahanap na ako ng mga ito. Nasaan na yun? Mukhang mapapalaban tayo sa hindi normal na tao ah. Narinig kong wika ng isang lalaki. Anong hindi normal? Anong tingin mo sa taong yun abnormal? Si Kaloy yun, kapitbahay namin. Baka naman asumang yung kapitbahay mong yun. Hindi ko alam, malamang. Hindi yan naglalabas ng bahay eh. Biglang uminit ang ulo ko. Pagkamalan ba naman akong aswang, porke bigla ako nawala sa kanilang harapan. Gayunpaman ay napagtanto kong si Tupe, ang lalaking isa sa kasamahan ng grupo. Tama siya't magkapitbahay kami at kilala ko na siya sa pagiging notorious na kawatan sa aming baryo. Agad kong pinagbabaril sila sa kanilang mga paa. Naguhumiyaw sila sa sakit. Sa pagkakataong yun ay nakikita na nila ako dahil nakatingin sa akin si Tupe. Hayop ka Kaloy, bakit mo ko binaril? Baka nakalimutan mong ikaw ang unang bumaril, Tupe. Hindi ka naman tinablan eh. Bigla ka nga nawala kanina sa aming harapan ng barilin kita. Totoo nga yata ang chismis. Kaya ka lagi nasa loob ng bahay mo lamang dahil isa kang aswang. Animal ka. Kahit paglalagi ko sa bahay, ginagawa niyo pa talaga ng isyo. Hindi ako kagaya niyo, Tupe. Pag nanakaw at pang-hold up na nga lamang ang trabaho, lasinggero at pasaway pa sa kalye. Tinawanan ako nito, sinabihang mayabang na aswang. Nililibang nila ako sa pakikipag-usap, kahit nakangiwi na dahil sa sakit ng sugat ng tama ng bala na tumama sa kanilang mga paa. Iyon pala may kasama silang bata at nakapasok na ito sa loob. May hawak na master key at nang makalabas ito ay marami ng laman ng alporhas nito sa likod. Hoy, ano yan? Ibalik nyo yan! Galit na saway ko, ngunit diretsyong tumakbo ang bata patungo sa sasakyan na nakatambay at may naghihintay na driver. Kaya sa galit ko kahit bata pa'y pinatulan ko na rin. Binaril ko ito ng walang pag-aalinlangan at sa kasawiang palad ay natamaan ko ito sa likod sa kanang baga nito. Nakipagparilan sa akin ang driver kaya mas tumagal pa ang bakbakan dahilan upang maabutan kami ng mga pulis. Kalaboso ang labas nila at ang batang 10 taong gulang na dinami nila sa kapulpulang ginawa nila hindi umabot ng ospital. Binawian na ito ng buhay. Sa ambulansya pa lamang. Kinuhaan ako ng pahayag ng mga pulis. Kinuwento ko lamang din mula umpisa. Hindi muna ako pinag-duty ng ahensyang may hawak sa akin para na rin daw sa aking kaligtasan at baka mabalikan ako ng mga pamilya ng mga magnanakaw na akin nakabakbakan. Binigyan ako ng pabuyat may 2 buwan na abanseng sahod. Kahit hindi ko pinagtatrabahuan, galing daw yon sa may-ari ng gusali kung saan ako naka-duty. Natuwa ito sa aking katapangan dahil doon ay naisipan kong magbakasyon sa probinsya nila Nene, ang aking asawa. Dinala ko ang aking mag-ina ron dahil matagal na ring balak ng pamilya niya na makilala ako at ang aming anak. May kalayuan ngunit dahil yon sa lupang sinilangan ng aking asawa at pinagmulan niya ay kailangan ko talagang ibalik siya paminsan-minsan doon. Tuwang-tuwang aking biyanan nang makita ang aking mag-ina, lalong-lalo na nag-iisang apo nila. Hay, nakakatuwa naman ang anak ko. 1 dekada ka ring hindi umuwi. Tapos ngayon ay may baon ka ng isang kamukhang kamukha mo noong kabataan mo. Parang ikaw pa rin to eh. Lalaki nga lang. Litanya ng biyanan kong babae na si Nanay Basyon. Opo, Nay. Junior ito ni Kaloy. Junior niya nakamukha ko. Tawanan kaming lahat sa sinabi ni Nene, ang aking asawa. Sabi na nga ba't matutuwa kayo sa dalaw namin, Nay? Tay, alam niyo bang 8 taon kaming nagsama bago nabiyayaan ng anak ni Nene? Ay sus, parehas tayo, Nene. Ako rin noon ang hirap mabuntis. Akala ko nga'y hindi na kami magkakaanak pa ng tatay andok niyo noon. Biro mo. 19 lamang ako nang mag-asawa kami ng tatay mo, pero 30 na ako ng anak. Pagkatapos nun ay hindi na nasundan, kaya nag-iisa ka lang, Nene.
Naku mahal, mukhang wala na rin pag-asang masundan si Junior ah. Kaya pala grade 2 na wala pa rin kapatid. Ayos na yan, ang hirap magpalaki ng anak. Saka yung pinasyal na rin, alam mo na. Totoo rin naman dahil kahit buwis-buway ang aking trabaho, ay minsan kung hindi marunong mag-budget ay talaga namang kinakapos kami. Sa kanilang probinsya ay sumama ako kay tatay sa bukid. Nag-aararo ng kanilang maisan. Hapon kami umakyat ng bukid para sumagap ng signal. Nang hapong yun ay kasama kami ng aking asawa. Pang-5 araw na namin doon bago namin naisipang sumagap ng signal upang tingnan kung may mga mensahe. Sunod-sunod nga ang pasok ng napakaraming mensahe at galing ang napakaraming mensahe sa kasamahan kong si Rapi. Pati ang aking kumpanya ay may iba pang mga mensahe na pumapasok. Una kong binasa ang mensahe galing kay Rapi. Pinaghahanap na ako ng mga pulis dahil dawit ako sa nasabing nakawan sa gusali kung saan ako nakatoka. Pinalabas na drama lamang ang lahat. Si Tope ang nagdawit sa akin at nakahain ng papeles sa pag-aresto sa akin. Nataranta ako at hindi alam kung ano ang isasagot ko. Buti na lamang at hindi alam ni Rapi ang tunay na address ni Nene. Kaya walang nakakaalam kung saan kami ng mga sandaling yon. Gayon pa man ay hindi ako matahimik. Inosente ako at kahit minsan ay hindi sumagi sa isip ko na posible ako madamay sa isyong akala ko ay ako ang bayani. Ako ang bida. Hayop na to, Pito. Dinamay pa ako sa kalokohan nila. Bulong ko noon. Ayos ka lang ba, mahal? Parang hindi maipinta yung mukha mo sa pag-aalala. Oo naman mahal, ayos ako. Uwi na tayo. Wala namang mahalagang mensahe. Gayon pa man ay gulong-gulo ang isip ko ng mga sandaling yon. Hindi ko alam kung ano ang magiging desisyon ko. Haharap ba ako ang magtatago? Gayong inosente naman ako. Wala akong planong masama. Pati ang pagkabaril ko sa batay hindi ko yun ginustong gawin. Hindi siya nakinig na sabihin ko na ibalik niya ang kanilang mga nakaw. Hanggang sa makarating kami sa bahay ay magulo ang aking isipan. Bigla na lamang ako nasangkot sa isang problema na hindi ko inaasahan. Gayon pa man ay umaasa ako makakalabas pa ako sa isyong yon. Ngunit hindi ko alam kung sa paanong paraan. Malaking grupo ang kinasangkutan ni Tope. Labas-masok na nga ito sa kulungan dahil may malaking boss na nagpapiyansa kaya simple lamang lahat para sa kanila. Ako paano ko ipagtatanggol ang aking sarili? Gayong wala naman akong kapangyarihan. Sir Joseph, hindi lingid sa kaalaman ng lahat. Pera lang naman ang nagpapaikot sa atin. Pera ang nagbibigay kapangyarihan at wala ako ng bagay na yon. Patuloy sa pagkontak sa akin si Rapi, sinabing sumuko na habang maaga pa. Isang hapon ay mag-isa akong sumagap ng signal at saktong tinawagan ako ng paulit-ulit ni Rapi. Sa wakas, sinagot mo rin. Tol, ba't ganun? Bakit bigla akong nadawit sa kasong akala ko ako ang bayani? Pasensya na tol, hindi ko rin alam, pero mas maigi siguro kung sumuko ka na. Bakit ko naman gagawin yun? Inosente ako. Kahit ikaw naman alam mong hindi ko magagawa yung bagay na yon. Pasensya na tol, pasensya na. Huling wika nito. Nang gabing yun ay hindi ako makatulog. Sobrang pag-alinlangan. Gulong-gulo pa ang aking isipan. Mabigat ang katawan ko at hindi ko alam. Kinabukasan ay ganoon pa rin. Hindi naman ako nilalagnat. Kaya buong maghapon akong walang nagawa. Nang sumunod na araw ay pinagpahinga ako ng aking biyanan na lalaki. Siya muna raw ang mag-aararo ng kanyang sakahan. Hindi pumasok sa isip ko na may isang bangungot sa buhay ko na muling mangyayari na hindi ko makakalimutan kailanman. Naabutan ko ang bahay ng aking biyanan na sobrang tahimik. Walang tao. Kahit ang anak ko na madalas kong naaabutang maglaro kasama ang aso ay wala sa bakuran. Isang kapitbahay ang lumapit sa akin. Alam mo bang pinagbabaril ang bahay nyo at ubos ang buong pamilya mo? Parang inaambos ah. Hindi, masakir yata yun. Anong ibig mong sabihin? Nasaan ang mag-ina't mga biyanan ko? Nagintaranta na ako at halos nakalutang na mga paa dahil sa sobrang nerbiyos. Inubos paslangin ng hindi kilalang mga armado ang iyong mag-ina at mga biyanan. Nandoon sila ngayon sa punerarya. Saka narinig ko pinaiimbestigahan ka ng kapatid ng biyanan mong lalaki. Baka daw ikaw lamang ang may kagagawan para masolo ang napakalawak na lupaing pag-aari ng iyong biyanan. Ano?
Pambihira, bakit parang pinaglalaruan lang din ako nitong kapalaran ko? Bakit ko papaslangin na mag-ina ko dahil lamang sa lupa? Ewan, hindi ko rin alam. Pwede mo namang sundan ng iyong mag-ina sa punerarya. Huwi ka ng lalaki. Pagkatapos ay nagpaalam na ito sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ako makapagdesisyon ng tama. Isa lamang ang nasa isip ko na may kagagawan ng lahat ng iyon, Sir Joseph. Ang grupo ni Tupe. Nakisali pa itong gahaman na kapatid ng biyanan kong lalaki. Alam kong matagal na itong naghahabol sa lupa ng aking biyanan at kinuha lamang nitong pagkakataon ng mapas lang ang aking pamilya at nataumpang naroon ako sa sakahan. Kapag inuulan ka nga naman ng malas, wala man lamang panama. Huwi ka ako sa sarili ko noon. Masigip ang dibdib ko at ang sarap magwala, ngunit anong makukuha ko kung magwawala ako? Papagurin ko lamang ang aking sarili. Kaya kailangan ko mag-isip ng tama. Hindi ako pwedeng sumuko na lamang basta. Kahit hawak ko ang katotohanan, kung natatapalan ng pera ang hustisya, wala pa ring saysay dahil nakapiring ang mata nila. Suot ko ang sombrero at jacket upang may tago ang muka. Hindi ko alam kung ligtas pa ba akong tutungo sa punerarya dahil baka may nakaambang bitag. Dala ko ang pitaka na may lamang pera at tahimik na nilakbay ang punerarya. Hapon at palubog na ang araw. May isang oras pang babain mula sa bundok ang punerarya ng baryo. Malapit kasi kami sa isa pang lupain ng biyanan kong lalaki. Sa madaling salita, tagong sityo na yon ng baryo. Mabigat ang loob ko habang binabagtas ang kahabaan ng daan. Pagdating sa punerarya ay hindi ko na naituloy ang pagpasok nang makitang may mga pulis na nagpapatrolya. Hindi lang 2 o 3, maraming pulis siya. Halatang may inaabangan. Hindi maganda to, talagang ako ang punterya nila. Uwi ka ako sa aking sarili. Hindi ko tuloy malapitan ang bangkay ng aking asawa at anak sa loob, maging ang aking mga biyanan. Nakita kong lumabas ang kapatid ng aking biyanang lalaki. Doon mas lalong lumakas ang aking hinala, Sir Joseph. Mukhang huli na ako sa balita. Mukhang kumalat na ang itsura ko sa pahayagan at sa lahat ng media. Tapos isinakyan ng kapatid ng biyanan kong mukhang pera. Pero paano ko palilinisin ang aking pangalan gayong hindi ko pa nalinis ang pangalan ko sa isyong idinawit ako? May bago na naman at ang masaklap pa'y nawalan pa ako ng pamilya. Mukhang sa akin pabalaki pa ako ang bagong krimeng iyon. Mas lalong naging komplikado ang lahat. Wala na akong magawa pa kundi ang magtago at makiusyoso. Nang padilim na naisip kong salisihan ng mga ito, binubundol ng kaba ang aking dibdib. Kung mauhuli ako itiyak na himas rehas at hindi ko alam kung bubuhayin ba ako ng mga ito. Pasimple ako naglakad. Nakatakip ng sombrero ang aking muka. Nadaanan ko ang 3 pulis, Sir Joseph. Isa lamang ang pinag-uusapan nila at ako yon. Hindi ko akalaing wala man lamang kahit isa sa kanila ang nakapansin. Matinik na gwardiya pala yon, biro mo 3 bala sa ulo ngunit hindi tinablan. Baka antingero yon. Oo nga, dati naririnig ko lamang yung mga drama sa radyo eh. Parang kwento ni Kimo, hindi ba? Naalala mo ba yon? Uwi ka pa ng isang pulis. Pati yun ay kalat na. At kahit dulong baryo na napupuntahan ko marami pa rin palang pulis ang pumapasok. Kahit gaano pa yan katinik, torta lang ang labas niyan kay Master Siga. Saad ng isa pang pulis. Tama, kaya tiba-tiba tayo kapag tayo makakakuha ng patong sa ulo ng lalaking yon. Abay, 250,000 din yon. Saad naman ng isa pa. Nagulat ako, 250,000 ang patong sa akin. Grabe ang laki naman nun. Dinaig ko pang ng hold up ng tindahan ng alahas na may tangang bilyong halaga ng mga ginto at iba pang mamahaling bato. Diyos ko, grabing bigat namang pagsubok ito. Ano bang ginawa kong pagkakamali at ganito mo ako sinusubok? Sambit ko pa sa aking sarili. Bakit ba sobrang laki ng patong ng kanyang ulo? Anak daw ng kanang kamay ni Master Siga ang nabaril ng gwardyang yon. Iyon daw ang kahilingan ng ama ng Master. Ay pagkalakas naman pala ng kanang kamay na yan sa Master. 3 beses na raw inutang ng Master Siga na ito ang buhay ng kanang kamay nito, kaya lahat ng kahilingan ay natutupad.
Malakas din niyang si Master Siga kay General. Mabilis ang galawan. Kawawang gwardya, magigisi siya nito ng alanganin. Kuyom ang kamay kong nakaharap sa mga ito. Parang gusto kong magwala sa mga oras na yon. Hindi ko lamang may pagtanggol ang aking sarili. Ang lakas at sobrang makapangyarihan ng nabangga kong tao. Umalis na ako't baka may makakita pa sa akin. Ngunit hindi pa man ako nakalayo nang biglang may tumawag sa akin mula sa likuran. Sa takot ko'y tumakbo kong palayo, ngunit hinabol ako ng bala. Tumama yon sa likod kaya napatihayad ako dahil ramdam ko ang pagtama roon at medyo masakit yon. Ramdam ko malakas pa rin ako kaya tumakbo pa rin ako sa ilalim ng punong kahoy. Ngunit alanganin at 2 motorsiklo ang papalapit. Suot ang uniforme at may hawak na baril. Kinikutan ako ng mga ito. Ang buong akala ko'y todas na ako kaya itinaas ko ang aking mga kamay para sana sumuko. Ngunit parang wala man lamang ang mga itong makita. Nakapamaywang pa ang mga itong nakaharap sa akin. Nasaan na yun? Nandito yun kanina. Oo nga, nakita mo rin ba? Siyempre, totoo nga yata. May anting-anting yung taong yun. Gaano man yun katinik, mahuhulit din yun. Hindi ako kumilos. Patuloy lamang ako nakatayo sa kanilang harapan. Naghihintay kung kailan sila lilisan. Hindi ako maaaring makipag-away. Hindi ko alam kung hanggang saan ko kayang gawin para protektahan ang aking sarili. Nang makalayo sila sa akin ay nag-isip ako ng posibleng gagawin. Isa lamang ang naisip ko noon, Sir Joseph, ang puntahan si Rapi. Hindi sa bahay niya kundi sa trabaho. Lumuwas ako ng lungsod. Si Rapi ang nais kong makausap. Sakto ang dating ko dahil si Rapi ang nadatnan kong naka-duty. Nagulat pa ito nang ako ay makita. Nako, paano kung may makakita sa'yo? Saka bakit ka pa ba nagpakita rito? Sana nagtago ka na lang. Rapi, hindi ko alam kung bakit nagkaganito ang simple kong trabaho. Alam mo naman na inosente ako, hindi ba? Kilala mo ako. Alam ko, Kaloy, kaso mukhang malaki ang nakalaban mo. Hindi ko lang maintindihan kung bakit nila natunto ng probinsya ng asawa ko. Hindi ko naman sinabi, hindi ba? Patawarin mo ako, Kaloy. Wala akong magawa. Pinilit nila akong tawagan ka para kausapin. Lagi ko nga sambit nun sana hindi mo sagutin kaso'y wala. Sinagot mo ang tawag. Wala na akong magawa. Namatrace pa nila ang iyong lugar. Hayop na yan, sabi na nga ba eh. Sige na, Kaloy. Umalis ka na bago ka nila mamataan. Hindi lang pulis ang kalaban mo. Maging ang grupo ng batang napaslang mo. Dahil sa sinabing yon ni Rapi ay nagmadali akong lumisan. Hindi ko na alam kung saan ako magtatago. Kung sino ang kakapitan ko, mukhang wala na. Tanging ang bertod ng bayo ko na tangan ko ang siyang aking kasangga upang protektahan ang aking sarili. Kailangan kong iabandona ang bangkay ng aking magina. Tutugisin ko ang grupo ni Tupe. Nandito na lamang din ako'y mas mabuting tapusin ko na rin. Wala nang natira sa akin. Wala na akong dapat pang depensahan. Gabi na't halos tulog na ang lahat ng tao nang puntahan ko ang bahay ni Tupe. Pinasok ko ang bahay nito, diretso sa kwarto nito upang maghalongkat ng mga gamit. Gamit ang bertod ng tigabulag upang hindi ako makita ng mag-asawa. 45 baril kaagad ang unang tumambad sa akin. Nakapatong yun sa mesa sa gilid ng higaan ni Tupe. Kapag talaga maraming kaaway ay alam na, laging nakadikit ang baril o kutsilyo. Takot maunahan. Uwika ko pa. Maingat kong kinuha ang baril at inilagay sa akin tagiliran. Biglang nagbibrato ang cellphone nito sa gilid ng unan. Nagmamadali kong pinulot yon ngunit halos sabay kaming dumampot kaya mabilis kong nilayo ang aking kamay. Natigil siya sa pagkilos ngunit nanatiling nasa kamay niya ang cellphone. Mukhang malalim na ang tulog nito. Hinawakan lamang nito ang cellphone hanggang sa tumigil na sa pagbibrato. Maingat ko yung kinuha sa kamay nito at nilagay sa aking bulsa. Tagumpay kong nakuha yon at mukhang magagamit ko yon para marating ang puno ng lahat ng kaguluhang sangkot dito. Tatalikod na sana ako nang biglang bumukas sa mga mata ng asawa nito. Malungkot ang muka. Tinitigan ang unang yakap nito. Junjun ko? Iyak na sambit nito. Napatitig ito sa aking kinaroroonan. Nagulat ako.
Gayunpaman ay naging alerto na rin. Kung kinakailangan barilin ko ang mga ito'y gagawin ko, ngunit mukhang hindi niya naman ako makita. Kasalanan mo ito, Tupi. Kung sana hindi mo dinamay ang anak natin. Sobrang gahaman mo at pati ang anak natin dinamay mo pa. Sambit ng babae. Umiiyak itong nakatitig sa tulog mantikang asawa. Bigla nitong hinila ang kumot kaya tumambad sa akin ang kadenang nakakabit sa paa nito. May kandado ang paa nito. Hindi ko maintindihan. Asawa naman ito ni Tupe pero bakit nakakandado? Nagising si Tupe kaya bigla akong naalarma. Saka na kami magharap. Ngunit bigla itong humarap ng tulog sa akin at bigla ring dumilat ang mga mata. Nayari na. Sambit ko sa aking isipan. Sa akin ito nakatitig. Ang akala ko naman ay nakikita ko ngunit mukhang malayo naman ang tingin nito. Ang ingay mo, Laika. Matulog ka nga dyan. Masakit din sa akin ang pagkawala ni Junjun. Pwede ba tumahimik ka na lang? Pinatay mo ang anak natin, hindi kita mapapatawad. Kapag nakawala ko rito, asahan mo, hihiwalayin talaga kita. Tumahimik ka, Laika. Ano ba? Saway pa nito. Patuloy pa rin ang paghihikbi ng babae. Naaawa ko rito ngunit wala akong magawa. Hindi ko sinadya ang lahat. Hindi pumasok sa isip ko na posibleng ganito ang eksena sa harap ng mag-asawang nawalan ng anak. Masyado akong nagpapadala sa bugso ng aking damdamin. Bumalik sa pagpikit si Tupe kaya umakbang ako palabas. Ibig sabihin, hindi talaga ako ng mga ito nakikita. May bisa lagi ang bigay sa akin ng matanda. Siguro nga'y nakatakda itong mangyari sa aking buhay. Siguro nga'y kaya ako napiling mabigyan ng mutya ng bayuko ay dahil kailangan ko ang proteksyon mula rito. Paglabas ko ng pinto ay biglang nagbibratong muli ang cellphone sa aking bulsa. Nagmadali akong lumabas pa ng bahay. Doon ko na sa labas tinignan kung sino ang tumatawag. Boy Siga. Iyon na nakasulat sa screen ng telepono. Agad kong sinagot ang tawag. Ang tagal mo namang sumagot, Tupe. Kanina pa naghihintay ang van sa labas. Puntahan mo na. Papunta na. Sinagot ko ang tawag sabay patay. Itatapon ko sana sa bakuran ng bahay ni Tupe ang pag-aari niyang cellphone kaso bigla ko naisipan na magagamit ko yon. Kaya ibinalik ko ito sa aking bulsa. Pagkatapos ay pumunta sa van na nasa gilid ng kalsada. Tumayo ako sa harapan ng mga ito ngunit walang nakakapansin sa akin. Ibig sabihin ay hindi nila ako nakikita. May pagkakataon akong sumama sa mga ito. Doon ako tumabi sa driver. Nakasandal at tulog ang karamihan at halatang bagot na sa paghihintay. Kanina pa tayo dito. Tawagan nyo nga si Boss Siga. Sabihin nyo wala pa si Tupe. Utos ng driver. Sinunod ito ng isang kasama at tinawagan ng kanilang boss. Galit itong sumagot na iwanan na si Tupe. Nakita kong bumaba ang driver. Isinarado ang pintuan sa aking kinaroroonan. Tiyak akong may bagong misyon ng kasamaan na naman ng mga ito. At hindi ko hayaang mangyari yon. Ako ang gagawa ng paraan upang matigil ang kasamaan ng grupo. Balang araw, magkikita rin kami ng sinasabi nilang Boss Siga. At gaano man siya kasiga sa kanyang mga tauhan, sinisiguro kong ipapalamon ko sa kanya ang bala ng baril ni Tupe na siyang gamit nitong pamprotekta sa amo nitong demonyo. Isang pawn siya pampunteriya nila. Kanya-kanya nang kuha ang mga ito ng martilyo. Babasagin ng grupo ang kristal na dingding ng pawn shop. Mabuti na lamang at nasa akin ang cellphone ni Tupe. Hindi ako nagkamali sa desisyon kong ibalik ko yon sa aking bulsa. Yun ang ginamit ko. Tinawagan ko ang telepono ng istasyon ng pulis. Wala pang 5 minuto ay dinig ko na ang siren ng patrol ng pulis. Takbuhan ng mga itong bumalik sa loob ng van. Agad na pinasibad ang sasakyan palayo. Naiwan ang mga kristal na basag. Buti na lamang at wala silang nakulimbat kahit isang piraso ng alahas. Bakit ba hindi matigil-tigil ang kasamaan ng mga pangkat nito? Tanong ko sa aking isipan. Pagdating namin sa isang malaking ngunit lumang bahay ay lumiko ang van papasok. Binuksan naman yon ng gwardiya. Pagdating ng van sa loob, sinalubong agad kami ng isang Boss Siga na tawag nila. Isang matandang lalaki. Paglabas ng mga tauhan na nasa van ay hampas ng 45 baril sa ulo ng mga ito ang natamo nila. Mga leche kayo, sinayang nyo ang oras.
Kung sana kasama niyo si Tupi, tiyak sana ng tagumpay ang misyon. Boss, 1 oras na mahigit kaming nakatambay, wala man lamang dumarating na Tupi. Tumahimik ka dyan, Bisayang Pulpol. Isa ka pang inudel kang walang silbi. Grabe naman kayo sa akin, boss. Ako naman ang nagmamaneho ng van. Sa akin ang kamay ng kaligtasan ng lahat. Anong kaligtasan ang pinagsasasabi mo? Kung pagbabarilin ko kaya yung ulo mo. Huwag naman po, boss. Wala ka namang mahahanap na pulpul na driver pag nagkataon yan. Buisit ka, mababaril kita. Papasok na, boss. Sigaw nito at mabilis na pumasok sa loob ng lumang bahay. Buisit na taong to, kahit wala na sa timing nakukuha pang magbiro. Hala, pumasok kayo. Sigaw ni Boss Siga. Agad nagtakbuhan ng mga ito sa loob. Naiwan ako sa loob ng van, nakaharap sa nakatayong Boss Siga. May tinawagan ito sa telepono. Ilang sandali pa'y nagbibrato ang cellphone ni Tupi. Sa aking bulsa, hinayaan ko lamang ito hanggang sa mamatay. Walang tigil ang pagmumura ng lalaki. Muli nitong pinasok ang cellphone sa bulsa at pumasok sa loob ng bahay. Agad akong bumaba ng van at sinundan nito. Sa loob ay nabungaran ko ang mga basyo ng maraming bote ng alak, mga nagkalat na baraha sa mesa, mga baso at mga supot ng chichirya. Walang linis ang loob ng silid na yon. Gabundok ang basura at naghahabulan ng mga daga. Isang pintuan ang nakabukas. Doon ako dumiretso at iyon yata ang silid ng Boss Siga nila. Hindi ako nagkamali at naroon siya. Nakaupo sa isang kahon na puno ng shabu. Sa gilid ay isang malaking kahon na puno naman ng perang puro tiglilibo. Hindi lang pala pagnanakaw ng mga alahas at pera ang gawain ng mga ito. Maging ang illegal na droga ay may koneksyon din sila. Kaya naman pala malapit sa general, muli akong lumabas at kinuha ang direksyon ng lugar. Pagkatapos ay tinawag yon sa mga pulis. Wala pang kalahating oras simula nang tumawag ako'y dinig na agad ang alingaw-ngaw ng patrol nila. Hindi nagtagal ay napaikot na ang mga ito sa buong paligid ng bahay. May ilang SWAT na nakapasok na ng bintana. Mabilis ang kilos ng mga ito. Agad naposasan ng 5 kasamahan ni Boss Siga. Maging si Boss Siga ay hindi nakawala at natugis din ng pulisya. Tuwang-tuwa ako dahil kahit paano'y nakagante ako sa mga yon. Ang masama ay numero ni Tupi ang nagamit ko kaya tiyak na siyang pag-iinitan ng kanyang Boss Siga. Lalo na't malapit ang Boss Siga na ito sa general. Pasensyahan tayo, Tupi. Binulabog mo rin naman ang buhay ko. Damay-damay na ito. Uwi ka ako sa aking sarili. Umuwi ako sa bahay. Nagkulong sa loob. Walang nakakaalam na ako'y naroon. Walang kung anumang ingay sa loob at hindi gumagamit ng kuryente. Maliban lang sa ventilador dahil hindi matiis ang init. Lumabas ako sa gabi para maghanap ng makakain. Nagmistula akong asubang ngunit wala akong magawa. Ang bertod ng tigabulag ay limitado lang naman. Hindi naman ito gagana ng 24 oras. Lalo pat hindi ito anting-anting na kapag umusal ng orasyon ay bigla na lamang mawawala. Magkakaroon lang naman ng bisa ang bertod na hawak ko kapag nasa bingit ako ng sitwasyon. Isang gabi hindi ko inaasahan. Nag-cross ang landas namin ni Tupi. Nagulat siya nang makita ko at biglang nagliyab ang galit sa kanyang mga mata. Nandito ka lang palang hayop ka. Mas hayop ka pa sa lahat ng hayop, Tupi. Totoo yan at ngayong nag-cross ang landas natin. Gaya ng pangako ko sa harapan ng bangkay ng aking anak. Ilalaga ko yung ulo mo at gagawing pagkain. Matapang ka nga kung ganon. Hindi mo man lamang ba nagawang sisihin ang sarili mo? Kung hindi mo dinamay sa kasamaan mo ang anak mo, nag-aaral pa sana siya ngayon. Pinaghahandaan sana niya ang bukas na mayroon siya. Ikaw ang pumaslang sa anak mo, Tupi, dahil sa katangahan mo. Pati mag-ina't biyanan ko na damay. Kaya tingin mo, sino sa atin ang mas maraming utang? Hindi nangyari sa mag-ina mo ang bagay na yon kung hindi ka nagbidabidahan. Hayop ka, Kaloy. Mabilis nitong binunot ang baril at walang alarma ako nitong pinaputukan. Sunod-sunod yon at halos ubusin na nito ang bala ng baril nito sa akin. Hayop, bakit hindi ka tinatablan? May demonyo ka talaga. Yaman din lamang na demonyo na ako sa paningin mo. Bakit hindi ko tutugisin ang buhay mo, hindi ba? Binunot ko rin ang kalibre 45 na pag-aari nito.
Maging ang cellphone ay dinukot ko rin sa aking bulsa. Cellphone at baril ko yan ah. Gulat na gulat siya nang makita niya yon. Mabilis nitong napagtantuwang lahat. Ano sa tingin mo, Tupi? Sino ang matalino sa atin? Hayop ka. Ginamit mo ang cellphone kong pantawag sa mga pulis. Siniraan mo ako kay Boss Siga. Mismo. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Ako lang ba ang tutugisin ni Boss Siga? Dalawa na tayo ngayon. Ang malala pa'y mas matindi ang galit niya sa'yo. Asahan mo yan. Papaslangin kita, Kaloy. Sumugod ito at pinagsasaksak siya ng kutsilyo. Ngunit ang pobreng kutsilyo ay naputo lamang din ng hawakan nito. Nahiwa pang kamay ni Tupi kaya napahiyaw ito sa sakit. Naging kampante na ako ng tuluyan sa hawak kong mutya, Sir Joseph. Pati ang kutsilyo takot sa akin. Bumalik pa ang atake sa'yo. Hindi kita titigilan, Kaloy. May araw ka rin sa akin. Ikaw ang masusunod, Tupi. Kung kulang pa yung hiwa sa kamay mo'y bakit hindi, di ba? Uwi ka sabay talikod. Kampante akong tinalikuran siya dahil alam kong wala naman siyang gagawin laban sa akin. Nilingon ko siya pabalik at binalaan. Bago ko siya tuluyang tinalikuran. Linisin mo ang pangalan ko, Tupi. 3 araw at kapag hindi mo nagawa babalikan kita muli. Isusunod ko ang kinakasama mo. Hindi mahirap gawin yon. Nakuha ko nga ang baril at cellphone mo nang wala kang kaalam-alam, hindi ba? Diretso agad akong umalis. Wala pang direksyon kung saan ang aking tungo. Gayon pa man ay nabawasan ang bigat ng aking loob. Makalipas ang 1 linggo'y tumawag sa akin si Rapi. Akala ko nakalimutan mo na ako, Tol. Kumusta ang trabaho? Pasensya na, Tol. Ayoko lang talaga madamay si issue mo nun. Kaya hindi mo na ako kumukontak. Kumusta ka na ba? Alam mo bang binawi na ang kaso laban sa'yo? Malinis na ulit ang pangalan mo kaya pwede ka na ulit magtrabaho. Sigurado ka ba, Tol? Walang halong biro yan? Oo, pwede ka nang bumalik sa trabaho. Malinis na ang pangalan mo sa ating ahensya. Pinapatawag ka nga ni Sir. Puntahan mo na ang opisina. Bagong simula na ito ng buhay mo. Naku, salamat naman. Sige, Tol, maraming salamat ha. Tuwang-tuwa ako nang marinig yon. Kaya nagpasalamat ako agad sa kanya. Magkakaroon na ako ng trabaho ngunit una kong asikasuhin ang lupain ng aking mga biyanan. Bumalik ako sa probinsya. Pinuntahan ng lupain nito. Galit na galit ang kapatid ng biyanan ko. Hindi ka nga nagpakita noong lamay ng pamilya mo. Ngayong sa lupa nandito ka. Mukhang pera ka naman. Ako yung mukhang pera, Kuya Delpin. Kaya pala ayaw ni tatay na ibigay sa iyo ang lupa. Nakapangalan ng titulo niyan kay Nene. At si Nene ay asawa ko. Kaya ako ang higit na may karapatan sa kanya. Hindi ako makakapayag. Akin ang lupain ni Kuya Andok. Wala kang karapatan sa lupa ni tatay dahil may anak siyang nagmana. At kaysa mapunta sa iyo, ibibigay ko na lamang sa ibang pamangkin ni Nene. Paghahati-hatian nila ito. Walang paalam itong umalis. Ang buong akala ko'y ayos na dito ang aking sinabi. Ngunit nagulat ako dahil pagbalik niya ay may bitbit na siyang mahabang itak. Ililibing kita sa lupang inaangkin mo nang sa ganon ay sa akin na tuluyang mapunta ang lupaing ito. Sobrang sakim niyo naman, Kuya Delpin. Tama nga sinabi ni Tatay Andok, hindi ka dapat pagkatiwalaan. Kaya tama lamang na pinalipat ni Tatay ang pangalan ng titulo kay Nene. Sa galit nito'y kaliwat kanan ako nitong initak. Tinamaan ako sa kaliwat kanang balikat. Humaalakak pa ito na tila ba sinasapian ng masamang espiritu. Ang buong akala niya siguro'y matotodas na ako. Siguro ngay para sa akin ang mutya ng bayuko. Sa dami ba naman ng pagkakataon na kamuntikan na akong mamatay. Ilang ulit din ako nasubok karitin ni kamatayan. Ngunit pilit na dinudugtungan ng mutya ng bayuko ang aking buhay. Dahil sa bertod nitong kabal at tagabulag na siyang naging proteksyon ko sa lahat ng kapahamakang nangyayari sa akin. 2 hirit pa ng pagtaga sa likod at balikat. Hinayaan ko lang yon at gano'n na lamang ang pagtataka niya nang makitang hindi ako tinablan. Wala kang sugat. Paano nangyari yon? Protektado ng kabutihan, Kuya Delpin. Kaya kabahan ka na dahil nakita mo sila. Sina Mia, Arlan at Jolie. Sila ang magiging saksi. Ipapakulong kita, Kuya Delpin. Pagkatapos kong sabihin yon ay nagmadali siyang umalis. Iniwanan ako at hinayaan ko siya. Wala naman akong planong gumanti.
respeto pa rin bilang siyang kapatid ng aking biyanan at tiyo ng aking asawa. Pinatawag ko ang lahat ng mga pamangkin ni Tatay Andok. Pinahati ko sa kanila ang 6 na ektaryang lupain. Wala akong itinira para sa akin. Inubos kong lahat sa kanila. Tingin ko naman wala akong karapatang makipaghati sa kanila. Hindi ko na nga naprotektahan ang aking mag-ina. Napakabuti ng puso mo, Kuya Kaloy. Kawawa nga lamang at napagdaanan mo ang ganyang pagsubok kay bata pa ni Ate Nene, lalo na ang inyong anak. Saad ni Jolly, pinsan ni Nene. Kaya nga kuya, kung sino pa yung mga mabuti, sila pa yung nagdurus at maraming pinagdadaanan sa buhay. Ganun talaga. Mga pamangkin, wala akong magagawa. Ito ang guhit ng aking palad. Alagaan niyo ang lupa ng Tatay Andok ha. Ito na lamang ang alaalang iniwan niya sa atin. Makakaasa po kayo kuya, pangangalagaan namin ito. Hindi magkakaroon kahit kapiranggot na parte si Lolo Delpin. Saad naman ni Arlan. Hindi naman sana masamang partihan siya, kaya lamang siya ang masama. Abay 4 na ektaryang lupain ang binigay sa kanya ni Tatay Andok. Hindi man lamang nagpaalam na ibebenta sa iba. Nalaman na lamang ni Tatay Andok ubos na rin sa sugal ang pera. Napakawalang yari naman talaga nitong si Kuya Delpin. Kaya nga kuya, ang kapal ng mukha niya. Tawanan kaming lahat. Pagkatapos ng aming usapan ay nagpaalam na rin ako dahil balik trabaho na akong muli. Akala ko'y magiging tahimik na ang buhay ko sa pagbabalik ko ng aking trabaho. Pinadestino ko ng aming tagapamahala sa parteng norte. Akala ko tahimik na buhay na doon dahil wala na akong kakilala. Ngunit sadyang sinusubok ako ng pagkakataon. Sir Joseph, hindi ko alam kung nakakainit ba ng ulo ang buka ko. Hindi naman ako nagyayabang pero gwapo naman at matangkad. Wala namang masama sa itsura ko pero parang lapitin talaga ako ng gulo. Isang lalaki ang nagtanong sa akin. Tingin ko'y mayaman at bigatin pero patas din naman ako sa lahat. Magalang ako sa lahat. Mataas o mababang antas, simple o sosyal manamit, lahat ay kagalang-galang para sa akin. Pero sadyang nagkataon lang yata na sa akin ay bunto ng isang mayamang negosyante ang kanyang galit at init ng ulo. Saan dito ang opisina ni Atty. Amoroso? Tanong ni Ginoong Jaime, ang may-ari ng isang veterinary hospital. Po, magandang umaga sir, pasensya na po sir, hindi ko po alam. Unang araw ko pa lamang po sa duty. Anak ng teteng, wala ka naman palang silbi rito. Kakausapin ko ang may-ari ng gusaling ito. Tanggalin ka at palitan ng taong hindi mang kagaya mo. Grabe naman kayo sa akin sir. Porke mayaman kayo, ganyan nyo na lamang tataratuhin ng kagaya ko. Maayos naman po ako nagpaliwanag, bago lang po ako dito. Hindi ko hinihingi ang sagot mo. Hindi naman po pwedeng hindi ko kayo sasagutin nagtatanong kayo. Nakakainit ka ng ulo Papa, ano yan? Nag-aaway na naman kayo? Tawag pansin ni Amelia sa ama nito. Siya ang hinahanap ni Ginoong Jaime. Sir Joseph, malay ko ba? Unang araw ko pa lamang sa trabaho at pinapaliwanag ko naman sa kanya. Itong guwardiya nakakainit ng ulo. Hindi ba naman alam kung saan ang opisina mo? Eto, ipapakilala ko sa iyo ang anak kong attorney. Si Atty. Amoroso. Kilalanin mo nakakaintindi ka ba? Papa, ano ka ba? Baguhan yan dito. Pasensya na guard. Mainitin talagang ulo nitong si Papa noon pa man Bakit ka humihingi ng paumanhin? Hayaan mo yan dyan. Walang silbi ang guwardiya na yan para sa akin. Dagdag bayaran lang. Si Papa talaga. Halika na nga. Hinila na niya ang kanyang ama papasok ng kanyang opisina. Nakasunod na lamang ang aking mga mata sa kanila. Nakakasama ng loob itong mga mayayaman. Ang liit ng tingin nila sa mga katulad kong mahirap lamang sa buhay. Ayos lamang. Masarap pa rin ang magpakumbaba. Iyon ay hanggat kaya kong magpakumbaba. Huwag lamang akong masyadong inaapakan. Nakita kong lumabas si Ginoong Jaime. Diretso lamang ito sa magarang sasakyan nito. May driver na nag-aabang. Malayo pa lamang ay pinagbubuksan na nito ang pinto. Nanliliit tuloy ako sa aking sarili. Ang hirap kalaban ng mga mayayaman. Dapat lagi kang nasa baba. Nang tanghaling yun ay nagulat ako. Nilapitan ako ni Atty. Amoroso. May iniabot na pagkain. Attorney, bakit po?
Kapag tayo lang Emilia na lamang ang tawag mo sa akin, huwag masyadong profesional. Wala namang ibang tao ang nakakarinig eh. Okay Amelia, pero bakit mo ako binigyan ng pagkain? Pambawi ko sana sa naging trato ng aking ama sa'yo. Pasensya na talaga hindi siya ganyan kasungit dati. Ewan ko nga bakit bigla na lamang naging ganyan yan eh. Ayun ba, ayos lang po. Ganoon naman talaga kapag mahirap. Naiintindihan ko yun palagi. Hindi ko talaga alam kung bakit ganyan ang ugali ng papa. Dati naman noong hindi pa siya iniwan ng mama, hindi naman siya ganyan kasungit eh. Ganun ba? Baka hindi niya matanggap. Namatay ba ang mama mo, Amelia? Hindi niya ako sinagot, kundi nagmadali siyang nagpaalam na bumalik na sa kanyang opisina. Nagpasalamat na lamang ako sa tanghaliang binigay niya. Simula noon ay siya na ang laging nagbibigay sa akin ng aking pananghalian. Minsan habang palabas siya'y bigla na lamang siyang may iniiwang baunan sa aking mesa. Halos 2 buwan niyang ginagawa yon ng walang palya, hanggang sa nakaramdam na ako ng hiya. Parang lagi na lamang akong libre. Pero sa bagay wala yun para sa kanya. Barya lamang ang halaga ng ibinibigay niyang pagkain kung iisipin. Pero sa akin, malaking bagay na yon. Kaso'y kaya ko namang sanang buhayin ang aking sarili dahil wala naman akong pamilyang binubuhay. Kaya kinausap ko siya ng 1 beses nang abutin niya akong muli ng pagkain. Amelia, huwag mo na akong bigyan ng pagkain sa susunod kung maaari. Nagulat siya sa aking sinabi. Napakunutan noong hinarap ako. Kakaibang titig at halatang dismayado. Bakit hindi ba masarap ang luto ko, Kaloy? Mas nagulat ako sa kanya sinabi. Sa yaman niyang yun ay nagawa pa rin niyang magluto. Siya talaga nagluluto para sa akin at masyadong nakakahiya. Ikaw ang nagluto nito, Emilia. Pero bakit hindi mo naman kailangan gawin to ah? Oo, pero ginawa ko para naman hindi ako mapahiya sa'yo. Pero parang hindi mo naman pala nagustuhan. Nakakahiya tuloy. Hindi. Masarap nga eh. Palagi akong busog kaya nga tumataba na ako nito eh. Kaya ayaw mong tanggapin dahil tumataba ka na? Hindi Amelia, nakakahiya na sa'yo sa totoo lang. Bakit mo kailangan bigyan ako ng pagkain? Bakit naman hindi? Simpleng bagay lang ito. Maliit na sakripisyo. Anong maliit? Napakalaking sakripisyo. Ngayon pang nalaman ko na ikaw pala mismo ang nagluluto ng lahat ng ito para sa akin. Kaunti lang naman para sa ating dalawa lang. Bakit mo kasi ginagawa ito? Hindi niya ako tinugon. Tipong napahiya siya at hindi makasagot sa simpleng tanong na yon. Alam ko't nakikita ko sa mga mata niya. May gusto siya sa akin. Alam ko yon. Sa paraan ng tingin niya. Ramdam ko na agad na totoong motibo niya ang kunin ang aking loob. Pasensya na Amelia. Alam kong may gusto ka sa akin at sinasabi ko sa iyo. Kamamatay lang ng mag-ina ko. Hindi pa ako nakalimot sa sakit ng kalooban ko, Amelia. Biglang rumistro ang pait ng kanyang mga mata. Mukha ng kabiguan. Iyon ang nababakas ko sa kanyang mga mata. Nakakaawa ngunit totoong hindi pa ako nakalimot sa masalimuot kong buhay. Sinong tao ang nakalimot agad sa kanyang bangungot? 3 buwan pa lamang. Gabi-gabi akong hindi makatulog sa totoo lamang. Simula noon ay lagi na niya akong iniiwasan. Makalipas lamang din ang 1 buwan, nakita ko may hatid sundo na sa kanyang kotse. Isang pulis, mataas ang ranggo. Sa tuwing dumadaan sa aking harapan ay parang kakainin niya ako ng buhay. Hindi ko naman alam kung bakit. Isang dapit hapon ay pauwi ako nang biglang may tumigil na kotse sa aking harapan. Napatigil ako sa paglalakad. Isang lalaki ang lumabas. Pamilyar. Tama, siyang nobyo ni Atty. Amelia. Yun ay akala ko lamang dahil hindi pa niya tuluyang napapasagot ang dalaga. Tapos na ba ang trabaho? Ang dali lang nitong ganitong trabaho, ano? Magandang hapon po, sir. Opo, katatapos lang. Napakadali lang ng trabaho mo, ano? Nakatayo ka lang sa harap ng gusali. Sahod na agad sa katapusan. Ayo po, sir, kaso medyo delikado rin minsan. May pagkakataong makikipagbarilan sa mga kawatan at pasaway ng mga holdapper. Pero madalang lang naman yon. Ganun ba? E di tumigil ka na sa ganyan trabaho. Ako nang bahala sa'yo. Po, ikaw ang bahala sa akin. Bubuhayin mo ko. Hindi, ang laki ng katawan mo. Ang tangkad mong tao, bubuhayin lang kita. Gusto ko'y gawin kitang espiya.
Ako ang magbibigay ng sahod sa'yo, ayos ba yon? Ay, ayos na po ako sa trabaho ko, sir. Sanay na po ako sa ganito. Wag na pong espiya. Baka mas lalo pang lumapit sa kaguluhan yan. Tinignan niya ako ng matagal. Galit kaya napakurap ako. Layuan mo si Emilia, yun lamang, Kaloy. Nagulat ako nang biglang mapunta kay Emilia ang aming usapan. Akala ko'y tungkol sa trabaho lamang ang lahat. Sir, hindi po ako lumalapit kay Emilia. Nagtapat siya sa akin kagabi. Sa ilang buwan na panliligaw ko sa kanya, hindi niya ako makuwang mahalin dahil ikaw ang gusto niya. Po, sir? Diretsahan tayo, Kaloy. Hindi ko matanggap ang ginawang pagwasak ni Amelia sa aking puso. Kaya asahan mo, hindi ko hahayaan na mapunta siya sa iyo at hindi ako papayag. Bubutasan ko yung ulo mo. Hindi na muna ako sumagot. Alam ko kung ano ang gusto nitong mangyari. Ang mag-resign ako sa trabaho o magpalipat sa ibang lugar. Ginawa ko yon alang-alang sa katahimikan. Ang dami ng kaguluhan ng akin na pagdaanan. Nakakaumay na talaga, Sir Joseph. Kaya sana'y matapos na. Sana kapag lumayo ako'y tuluyan ng matahimik ang buhay ko. May kalayuan na ang lugar kung saan ako inilipat. Doon ay muli ako nagkumpisa ng aking buhay. Sa harap ng pinagtatrabahuan kong gusali ay isa ring ospital ng mga hayop. Hindi ko akalaing may sangay ng ospital ng mga hayop na yon ang pag-aari ni Ginoong Jaime. Nakita niya ako tila na mukaan. Unang araw ulit. Muli na naman ako nakatikim ng mabalasik na titig mula sa kanya. Ang init talaga ng dugo nito sa akin. Tanging sambit na lamang sa aking sarili. Hinayaan ko na lamang yon. Talagang mabigat yata talaga ang dugo ng tao sa akin. Lumipas pa ang 4 na buwan. Umaga yon. Mga 8:00, dumating si Ginoong Jaime sa kanyang opisina. Madalang siya sa lugar, ngunit balita ako'y may kondominium siyang tinutuluyan tuwing nagpupunta siya rito. Kaya siguro ng araw na yon ay maaga siya. Nasa harapan na siya ng kanyang ospital nang biglang may nagwawalang kotse at sobrang bilis nito. Kaya bago pa masagasaan ng masungit na CEO ay patakbo ko na itong itinulak na malakas sa gilid. Napamura pa ito sa galit. Huli na mapagtanto nito na tumalsik na ako sa kristal na dingding ng ospital nito ng mga hayop at tumagos sa pagkalayo. Ano yon? Tulungan niyo, bilis! Sigaw pa nito. Nagtanong agad ito kung ano bang nangyari. Kinuwento naman ng naging saksi ang nangyari. Biglang nakonsensya sa akin si Ginoong Jaime. Nilapitan niya ako upang dalhin sana sa ospital ngunit ng mga sandaling yon ay nakahuma na ako. Inunat ko lamang ang mga buto-buto ko tapos ay ayun na. Handa na ako muli sa aking trabaho. Hoy ikaw, gusto mo bang mapahamak? Bakit ka bumangon? Humiga ka. Ang rescue na ang bahala sa'yo. Naku, ayos lang po ako, sir. Huwag mo akong alalahanin, matibay pa naman ang mga buto-buto ko. Hindi ka maayos, huwag mong idaan sa biro ang ganitong bagay. Bobundulin ka ba naman ang kotse at itatalsik sa malayo, ayos pa rin. Umayos ka dyan. Kayo, alalayan nyo yan. Wala akong magawa ng hawakan na ako na parang kriminal ng 2 niyang empleyado ng ospital. Mabuti na lamang at hindi niya ako pina-admit sa ospital na yon ng mga alagang hayop. Sa pilitan nila akong dinala sa ospital kahit ayoko. Pilit akong pinasuri ni Ginoong Jaime ngunit wala naman akong natamo kahit gasgas. Hindi na ako nagtaka pa dahil alam kong dahil yon sa tangan kong mutya. Bertod ng kabal. Buong pagpapakumbaba ako nilapitan ni Ginoong Jaime at sobrang nakakatuwa ang bagay na yon. Hindi ko alam kung bakit ang init ng ulo ko sa iyo nun. Ngunit hindi ko man lamang naisipan ito na balang araw ay magiging bayani pala kita. Hindi ko rin alam kung saan ka kumuha ng immortal na katawan at kahit kaunting galos ay wala ka. Ngumiti ako sa sinabing yon ni Ginoong Jaime. Wala nang inis sa boses niya. Maamo na siyang magsalita. Pasensya na sa naging asal ko, Kaloy. Sana naman bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi. May pakita kong hindi naman ako ganong kasama. Wala naman pong problema, Ginoong Jaime. Nakaraan na yon. Masaya ako dahil kahit papaano hindi na mainit ang ulo mo sa akin. Kukunin na lamang kitang personal kong tauhan. Kahit doblehin ko ang sahod mo, pumayag ka lamang. Hindi ako agad nakasagot. Bigla ang alok yon. At hindi naman ako mukhang pera na tatanggapin lamang yon dahil sa pera.
Sige na Kaloy, pakiusap. Makabawi man lamang ako sa utang na loob ko sa iyo. Sige po, Ginoong Jaime, payag akong maging tauhan mo pero tamang sahod lang po. Huwag niyo na pong doblehin. Wala naman akong binubuhay na pamilya eh. Kung gayon ngayon pa lamang itatawagan natin ang ahensya mo. Siya mismong kumausap sa aking ahensya. Habang patungo sa kanilang bahay ay hindi ko mapigilang magtanong sa kanyang naging trato sa akin noon. Hindi ka kaya magagalit sa akin kung tatanungin kita, Ginoong Jaime? Oo sige, magtanong ka lang. Kasi ang init ng ulo mo sa akin noon, hindi ko alam kung bakit. Mahabang katahimikan ito bago nagsalita. Akala ko'y magagalit pa siyang muli. Buti na lamang ay hindi nangyari. Bumuga ito ng hangin saka nagsalita. Yung asawa kong malandi noon, sumama sa aming gwardiya. Po, pinagpalit ka? Grabe naman yun. Gwapo siguro yung gwardyang yun. Wag mo nang sabihin. Alam ko. Ipinagpalit ba ako kung hindi? Pasensya na po, Ginoong Jaime. Hindi na po mauulit. Tatahimik na po ako. Yun nga, nawalan ng ina ang anak ko dahil sa kalandi ang taglay ng asawa kong yon. Pinagpalit kaming mag-ama sa isang sikyo, kaya tuwing makikita ko ang isang taong nakasuot ng ganyan, nasisira ang araw ko. Parang gusto kong bugbugin. Kaya naman pala. Pasensya na Kaloy. Alam kong katangahan pero talagang umiinit ang ulo ko at hindi ko matanggap. Nakakapanliit yun ng aking pagkatao. Opo, naiintindihan ko po yun, Ginoong Jaime. Kalimutan mo na lamang palang naging trato ko sa iyo nun. Pwede ba? Magsimula na lang tayong muli na parang walang nangyaring issue nun. Ay, nakalimutan ko na po yun, Ginoong Jaime. Pasensya na't mausisa ako. Hindi na mauulit. Magiging tahimik na ang aking bibig. Mabilis na sagot ko sa kanya. Bigla na lamang ako naging personal bodyguard ng isang mayamang dati ay mainit ang ulo sa akin. Kasama lagi ako sa mga lakad niya at ang hindi ko inaasahan ay ang pag-cross ng landas namin ni Emilia. Kung paano ko siya pilit na nilalayuan at kung paano siya pilit na gustong ilayo sa akin ng taong may gusto sa kanya, siya namang mas lalong nilalapit ang aming landas. Dahil sa iisang bahay na kami nakatira ngayon. Anong ginagawa mo dito sa bahay? Gulat na tanong ni Emilia. Unang araw ko sa kanilang bahay noon. Nako, hindi ko inaasahang iisa kayo ng bahay ng ama mo, Emilia. Kinuha kong personal bodyguard ng iyong papa. Biglang lumabas si Ginoong Jaime galing sa kanyang kwarto. Nakabihis pa ito ng pambahay. Emilia anak, si Kaloy nga pala. Siya ang nagligtas ng aking buhay. Kaya mula ngayon kasama ko na siya palagi. Tumango lamang si Emilia. Hindi ko alam kung bakit tuwang-tuwa ko sa sitwasyon at sa iisipin na lagi ko nang makakasama si Emilia. Binaliwala ko na lamang ang nararamdaman kong yon. Araw-araw ay tila nagmamadali na akong maging gabi dahil sa makikita ko na naman si Emilia sa bahay. Alam ko naman na hindi nawala ang unang pagtingin niya sa akin. Nakikita ko pa rin yun sa kanyang mga mata. Nang gabing yun ay sabik akong naghintay ng kanyang pagdating ngunit nagulat na lamang ako dahil sa mga katok ni Ginoong Jaime na tila ba hinahabol. Agad ko yung binuksan. Bakit po, Ginoong Jaime? Magmadali ka, Kaloy. Pupuntahan natin si Emilia. Po, saan po? Sa ospital. Inambos ang kotse niya habang siya'y pauwi. Nang sabihin yun ng amo ko'y halos silaban agad ang aking puwet. Gusto ko na agad na makita ang kondisyon niya. Buti na lamang at ligtas lamang ito at walang delikadong tama. Kung ganito kadelikado ang buhay mo'y mas mainam na may magbabantay sa iyo. Babantayan ka ni Kaloy. Tiyak naman akong hindi ka niya pababayaan. Hindi niya tinanggihan ang alok ng kanyang ama. Hindi ko tuloy alam kung talagang habang nagkataon lamang ang lahat o sadyang sinusundan ng swerte ang aking buhay. Mas lalong nalapit kami sa isa't isa at makalipas ang isang taong serbisyo'y tuluyan na akong bumigay. Hindi ko na kaya pang ilihim ang aking nararamdaman kay Emilia. Totoo na yan? Kaya mo na akong ipaglaban? Oo, Emilia. Kahit anong mangyari ipaglalaban na kita. Hindi na ako maduduwag pa. Kaya mong harapin ng papa? Pati yung mayabang na pulis? Bahala na. Sa ngalan ng aking totoong pag-ibig, haharapin ko bang iyong ama at ang mayabang na pulis na yon? Ay sus, kayang-kaya ko yon. Talaga lang ha? Hindi biro ito, Kaloy. Seryoso ako, Emilia.
Poprotektahan kita kahit na kanino at ipaglalaban kita. Sagot ko sa kanya. Formal ko siyang niligawan. 6 na buwan ding mahigit na panliligaw bago niya ako sinagot. Pero siyempre bago yun ay nauna na akong nagpaalam kay Ginoong Jaime. Hindi ito naging hadlang dahil suportado nito ang damdamin ng anak. Kahit sinong lalaki basta mahal ito ay mahal din nito. Sa kabila ng katayuan sa buhay ay hindi maging hadlang sa totoong pag-ibig na mayroon ito. Lihim kaming nagsama ng halos 5 taon. Doon ko mas nakilala ang mag-ama bilang karelasyon ko at hilaw na biyanan. Napakabuti ng puso nila. Hindi mapagmataas at matulungin sa kapwa, hindi nila ipinagdadamot ang yaman na mayroon sila at marami silang natutulungan. Makalipas lamang ang 6 na taon ng aming pagsasama ikinasal na kami ni Emilia. 42 anyos na ako nang ikasal kami, siya ay 30. Tunay nga na walang magdidikta sa iyo ng swerte. Kahit anong gagawin mong pag-ilag sa isang tadhanang nakalaan para sa iyo, kahit anong gagawin mong paglayo, ibabalik ka pa rin sa daang dapat ay iyong tatahakin. Ang iyong kapalaran mismo ang gagawa ng paraan kung paano kayong pagtagpuin muli ng iniwan mong tadhana. Tuluyan nang nagbago ang buhay ko. Ang dating kapiranggot na kita'y naging barya na lamang nang binigyan ako ng sariling negosyo ng aking biyanan. Pinagtayo ako ng isang estasyon ng gasolinahan. Yun ang araw-araw kong pinagkakaabalahan. Pero hatid sundo ko pa rin ang aking asawa sa kanyang opisina. Kahit kailan ay hindi ko kinalimutan ang dati kong mag-ina at mga biyanan. Wala man sila sa buhay ko'y may espesyal na lugar para pa rin sa kanila sa aking puso. Hindi mawawala at habang buhay na yon. Ang buhay ay puno ng pagsubok. Manatiling matatag lamang dahil ang pagpapala ay nasa huli. Sir Joseph, maraming salamat sa pagbibigay ng buhay ng aking kwento. Sa totoo lamang ay wala na sa akin ang mutya. Hindi ko alam pero bigla na lamang itong naglaho. Marahil ay alam na ng bertud nito na may masigit na nangangailangan. Kaya ito ang kusang umalis sa aking buhay upang magkaroon ng bagong taong poprotektahan at bibigyan ng magandang kapalaran. Hanggang dito na lamang po Sir Joseph, hanggang sa muli. Sana'y may aral pa rin kayong makukuha. Huwag sumuko sa hamon ng buhay, sa mga pagsubok at laging maglaan ng pag-intindi